In-invite mo, Jinga Juice, ayaw eh, di hanap iba. Jinga Juice, ayaw, hanap iba. Jinga Juice, ayaw, hanap iba. Tandaan mo, merong kukuha sa ayaw at sa gusto mo. Kahit marami kang umayaw, marami kang in-invite na umayaw, meron pa rin sasali. Bakit? Ikaw nga na matigas ang ulo, sumali. O meron din kagaya mo sasali. Pero wag mo naman sabihin na, Mare, Jinga Juice, maganda. As ayaw-ayaw, sisigawan mo. So what? Next! Wag mo. Antibay mo, talagang di asama sa'yo yan. Inaaway-away mo eh. Di ba? Huwag niyong aawayin. Kasi bakit? Hindi niya panahon. Kasi may tamang oras, panahon at sitwasyon para yan mapa-oo. Eh mamaya, marketing plan ka ng marketing plan. Nanonood pala ng paborito niyong telenovela. Eh di talagang hindi ka niya maintindihan. Tama? Pinapaliwanagan mo siya tapos may emergency palang nangyari sa bahay nila. Siyempre, yung utak niyan hindi sa'yo nandun. Hindi ka niya maintindihan. Kaya balikan mo lang ng balikan. Alam mo ang labanan sa ganitong negosyo? Kulitan lang, pakulitan. Kulitin mo ng kulitin. Alam mo, habang kinukulit mo yan, maraming mga dahilan yan. Maglalaba, the next time invite mo. Magpa-plancha naman siya, ganyan-ganyan yan eh. Invite mo ulit. Andan niya magkukulan naman siya. Invite mo, magluluto. Alam mo, kaka-invite mo niyan, kaka-atras niyan. Pagdating sa dulo, pader na yan, wala nang maatrasan yan. Lahat ng dahilan, ginamit na niya, maubusan din yan. At pag pumunta dito yan, nakapakinig, aawain ka pa niyan. Ikaw naman pare, hindi mo ko pinilit. Tusukin kong ilong mo, lahat ng dahilan, ginawa mo nga eh. Kasi alam mo, pag nakapakinig, naiengganyo. Kaya ang pinakasusi para mabilis umuo, dadalhin nyo dito sa main office kasi naiengganyo sila. Kasi pag ikaw lang nag-explain, common friend kayo, magkakilala kayo eh. Explain ka ng explain, pare, yayaman tayo dito, tas may sipon-sipon ka, andungis mo. Eh, paano maniniwala yan? Dali mo dito. Pinaka-effective dito. Bakit? May kita yung bayaran, may kita yung kuwanan ng product, may kita yung mga yumaman. Sigurado pag uwi niyan, lutang ang utak niyan. Hindi niya alam kung paano kukuha ng pambayad. At kung may credit card yan, may pera yan, nagbayad ka agad. Iba pag dito. Huwag ka nang magpilit na ikaw mag-explain. Kaya ko naman eh. Yun nga ang problema, kaya mo pero wala ka resulta eh. Dito mo dalin. Kasi ang tao tumitingin ng cheque, kotse o namang resulta na nagbago sa'yo sa Jinga Juice. Kaya dito mo dalin. Tama? At kung kayo naman ay mag-i-invite, okay lang na kung ayaw nung iba. Tandaan nyo, hindi pa siguro lumalabas ang mga alas-alas ninyo. Pero tandaan nyo, bago pa lang yung kumpanya, bata pa yung kumpanya. Huwag ka lang maiinip. Na kung iisipin mo, hindi ka nga nainip sa 20 years mong trabaho eh. Na hindi ka nagkakotse, hindi ka nagkabahay. Kasi tandaan nyo, no, maraming tao, ang tagal nang nagtatrabaho, hindi nga niya sigurado kung magkakotse, magkakabahay siya o yayaman siya eh. Pero andyan pa rin siya eh. Eto to 2 months pa lang o naiinip ka na. 2 months pa lang ang kumpanya o magti 3 months pa lang kami sa December 8, naiinip ka na. 10 years ka kaya nagtatrabaho, hanggang ngayon, di ka naiinip. Alam nyo bakit kayo naiinip sa Jinga Juice? Isa lang batayan. Nakikita nyo na iba, yung mayaman na eh. May nakita ka kasing nagkakotse na, nagkaka-checking malaki. Alam mo bakit di ka naiinip sa trabaho mo? Eh pare-parehas lang kayong sweldo eh. Wala ka na i-compare eh. Kahit tingnan mo siya, 6,000 din pala siya, parehas lang kami. 30 years na siya. Dito kasi every week malaki pagbabago. Magulat ka, 1 week lang may kotse na siya oh. Napagitan na, birin mo, sabay lang kayo, after 2 weeks, 3 weeks, meron na siya segunda manong motor o kotse. Kasi ang bilis dito eh. Pero please, wag na wag kayong maiinip. Okay ha? Discouragement, laging ready yan sa labas. Kaya maging challenge po sa inyo yan. Alam ko naman lahat tayo na-discourage eh. Huwag niyong hayaan na pag in-invite mo, eh hindi sumama, magagalit ka, maiinis ka. Yung iba, yaya na ng yaya, ayaw pa rin sumama. Yung iba, inaaway. Naku, ayaw ko na sa'yo, buburahin ko na yung pangalan mo sa cellphone ko. Text ako ng text, puro ka lang dahilan, tama? Hindi na kita kaibigan, hindi na kita kumare. Huwag niyong aawayin. Tandaan nyo, matagal na tayong nadi-discourage, hindi mo lang alam. Eh pag pumara ka ng taxi, pag dumaan sa harap mo, wala naman laman eh. Pahihinto yan, bubuksan lang malit na bintana. Pagbukas, sasabihin sa'yo kung saan ka, tatanungin ka kung saan. Pag ayaw niya sa area mo, sasara niya, aalis siya. Discouragement yun, pero hindi ka galit. Bakit di ka galit? Kasi matagal nang nangyayari sa'yo. Ibig sabihin, sa ulit-ulit na ganyan ang nangyari, nasanay na ang puso mo. Dito rin, mag-invite ka ng mag-invite, kahit ayaw, okay lang, sanayin mo ang puso mo. Titibay din yan, magkakakalyo din yan. At hindi naman lahat ng yayain mo ayaw. Diba?
At tandaan nyo, para lang tayong baraha po. Pamiyaro ba kayo sa baraha? Naglalaro ba kayo Pusoy Dos, Tong Eats? Ang baraha, ilang piraso? Ang baraha, ilang piraso? 52. Ilan alas? 4. Tama? Yan ang hinahanap mo, alas. Para yumaman ka, puro alas. Agilay na sa baba. Kaya lang pagbunot mo, hindi alas. Tres na flower. Shedding diamond. Tama? Ang dami mo nang nabunot, okay lang kung hindi pa lumalabas alas. Huwag ka lang hihinto. At bago lang kumpanya, huwag ka lang uminto. Dahil marami tayong mapao sa Jenga. Huwag ka lang uminto mag-invite. Kahit maraming nagne-negative, okay lang. Bakit? Hindi naman nila alam kasi pinapaliwanag mo eh. Hindi naman nila alam pa yung ganitong mundo. O dalhin nyo dito para hindi kayo ma-negative. Tandaan nyo, huwag kayong hihinto mag-invite. Kahit kumikita na kayo, mag-invite pa rin. Lalabas at lalabas din ang alas nyo. Tandaan nyo po yan. Okay? So, maaring pagbunot mo, dos na flower, merong gis na mga diamond, ano point ko? Maaring hindi pa lumalabas yung alas. Okay? At mamaya, pagbunot mo sa kaibigan mo, parang 4 spade, ano ba yung tawag doon? Spade ba yun? Diba? Huwag mo naman sabihin na pagbunot sa kaibigan mo, 4 spade, butaw. Diba? Kasi mga butaw yan eh. Kasi hinahanap mo yung alas. Pero huwag mo sabihin sa in-invite mo, pare, butaw ka pala. Sasaksaking ka niyan, invite ka nga ng invite eh. So tandaan nyo, huwag kayong hihinto ha. Kasi alam nyo nangyayari sa ganitong negosyo, maraming gustong yumaman pero nahiinip mag-invite eh. O umihinto mag-invite na hindi mo alam pag-invite mo, pang 47 na, pang 48. Yung iba, pang 48, umihinto. Alam ko naman, hindi pa naman kayo nakaka-invite ng ganyang kararami. Konti pa lang, lalaki na nga ng cheque. Pero please, doon sa mga hindi pa nakaka-tiyempo ng alas, maaring marami ka nang ini-invite, huwag ka lang hihinto. Kasi bakit? Tandaan mo, pang 49, pang 50, pang 51, pang 52, yan na yung susunod na alas mo. Huwag ka lang uminto kasi alas na yung kasunod. Tandaan mo, lalabas at lalabas ang alas mo. Bakit? Ikaw mismo alas nung nag-invite sa'yo. Maliwanag? O huwag kayong madi-discourage basta ha. Tandaan nyo po, para maging matapang ko kayo sa ganitong negosyo, umpisahan nyo po dun sa attitude. Mag-aral kayo na mag-aral. Alam nyo no, minsan nga lagi ko sinasabi sa mga tao to, no, lalo yung mga nakakapakinig sa amin, kung kaya ko nga lang tanggalin yung mata ko, ilipat ko sa mata mo, pahiram ko kayo sayo kahit 1 minuto, makita nyo lang yung ganda ng ganitong sistema, gagawin po namin eh. Kami nga full time eh. Kung may give up ka, may give up ka, kami rin may give up eh. Pero tinan mo naman kung nasaan ho kami ngayon. So kung pwede ko lang ipahiram yung mata ko sa'yo, okay lang yan eh. Para makita mo lang yung ganda ng negosyo. Tandaan nyo, wag lang kayo maiinip. Kasi matagal na rin ho tayo nagtatrabaho, hindi naman tayo naiinip. Okay? So ang discouragement sa labas, normal lang yan. Huwag kayong papayag na yung mga discouragement na yan, yan ang sisira sa pangarap po ninyo. Okay? At ito yung panghuli. Dapat meron ho kayong goal dito. Meron kayong tina-target. Alam nyo, nung ako'y nag-umpisa sa mga ganitong negosyo, kumuha po ako ng typewriting. Sa typewriting, naglagay ako ng play money. Okay? Nilagay ko dyan, dapat 2 months. Nagto-20,000 na ako 1 linggo. Tapos, gumupit ako ng mga itsura ng bahay. Nilagay ko doon, no? Dapat after 8 months, meron na akong sariling bahay. At kumuha ako ng mga picture ng kotse, naglagay ako dyan ng picture ng kotse, at dapat mga 5 months, meron na akong kotse. So yan yung goal mo na dapat mong i-target para ma-hit mo. Kasi kailangan nyo po ng yung actual na nakikita. Kasi ang actual na yan yung magmo-motivate sa'yo para ganahan ka. Kasi pag wala ka nakikita, andyan yung banjing-banjing lang yung trabaho mo. Okay? O dapat meron kang ginogol. At may mga buwan, 2 months, 8 months, ganyan. At i-declare mo, dapat sabihin mo sa mga tao, 3 months may kotse na ako. Dapat ipagsigawan mo kasi habang pinagsasabi mo yan, mapapahiya ka pag hindi mo nakuha. Tama? Kaya dapat, siyempre, sa challenge mo ngayon sarili mo, na-declare. Ako nga, panay ang daldal ng Ferrari. Pag wala akong Ferrari, sinoplan nyo lang ako. Ano point ko? Dinedeclare para makuha. Kasi pag dinedeclare mo yan, automatic, itatarget mo yan. At dapat yung picture na yan, colored, para kitang-kita mo yung pangarap mo. At dapat yung colored na yan, ipapotocopy nyo, ipaserox nyo, 10 ulit. Bakit 10 ulit? Kasi ididikit nyo yung picture na yan dun sa lugar na lagi nyo nakikita para naaalala mo araw-araw yung pangarap mo. Tama? Kapag ikaw humiga, ano makikita nyo?
Okay, Sami, di kita mo ng isang Xerox doon. Para pagiga mo, naku, yung pangarap ko, tayo ka ulit, text, tawag. Kasi dapat everyday may ginagawa ka sa Jenga eh. Kasi pag wala kang ginagawa, baka hindi mo mahit ng ganong kabilis. Kasi nagpaparelax-relax ka, di ka magtatrabaho. O pag nakita mo, naku, yung pangarap ko, di tatayo ka. O magte-text ka, magtatawag ka. Para bukas may invite ka. Kasi pag bukas ka pa tumawag, kinabukasan mo pa yung masasama. Di nasayangan ka isang araw. Baka maunahan ka. Yun ang problema. O ngayon, pag gumising ka, saan ka pupunta? Pag gumising kayo sa umaga, saan kayo pupunta? Sa banyo. Pagpunta mo ng banyo, pagpasok mo ng banyo, pag upo mo ng bowl, pagsara mo ng pinto, o doon mo idikit yung pangarap mo. Di ba? Pag upo mo na dyan, nakasara yung pinto, idikit mo na doon yung picture ng pangarap mo. Okay? At habang umiiri ka, titigan mo yung pangarap mo. Siyempre, nakaupo ka, idikitang-kita mo yung pangarap mo, at habang iniiri mo yan, titigan mo. At habang iniiri mo, dahil ang tigas niyan, alam mo sa Bisaya, ang tawag yan, tubol. At habang iniiri mo yan, malapit ka ng pangarap ka. At habang umiiri ka, makukuha na kita. At habang umiiri ka at lumabas yan, sumigaw ka na. Flash out. Success na yan, o. Flash out ka na a day. Di ba? Kasi dapat mag-flash out ka everyday para 75 ka a week. Kasi alam nyo, pag wala kayong goal, babanjing-banjing lang po kayo. Okay? So alam nyo, no? Nung ako po yung nagaganitong sistema ng negosyo, tandaan po ninyo, nung ako yung nagaganitong negosyo, kahit milyon na ang sinusweldo ko, nagtotok pa ako kahit saan. Kahit saang lugar, nagbabahay-bahay ako kasi gusto ko mas mabilis makuha yung pangarap. Please, kung kumikita ka ng 50, 100 a week, maliit pa yan. Kaya mo mag-milyon para mas mabilis. Ako nga, milyon na, nagtutok pa eh. Naglalame-lamesa pa ako. Ganun ang ginagawa ko po nung ako sumali sa mga iba-ibang kumpanya. 2 kumpanya po yung napaputok namin eh. Yung unang kumpanya, tumagal po ako ng 3 taon doon. Bakit? 3 taon lang din yung kumpanya eh. Alam nyo, 2 million ako a month doon. Nagsara po yun, nagbukas na naman sila, ibang kumpanya, sumali ako, 1.5 million naman ako doon, aman. Kaya nga sa 10 years ko, naka 126 million ako. At kahit malaki cheque ko, nagtatrabaho pa rin po ako. At ito pinakamasarap, kami po, ngayon ang may-ari ng kumpanya, kami willing tumulong, kami magtutok, nai-invite nila ako iba-ibang lugar. Mag-i-invite lang kayo, pupunta lang kayo doon, no? Kami magpapaliwanag, kami pa magpapa-snack. Ang tibay mo. Pag umuo sa'yo, anong hirap pa doon? Ang masarap, kami tumutulong. At ang pinakamaganda, ito, kami may-ari nagdadaldal. Yun ang advantage. At may gagayad namin kayo dahil ang tagal namin ginawa to eh. Ang tagal namin inaral to, talagang puro, hindi ako nagbasa-basa ng libro dito. Lahat ng experience ko, yun ang tinuturo lang namin. Ang masarap, yung dadaanan mo, alam na namin, kaya i-guide ka na namin. Kaya dito, yung magandang buhay, mabilis. Tingnan nyo naman, yung Millionaires Club namin, 5 o 6 na pangalan na andyan. Sa ibang kumpanya, bago ka mag-milyon, gaano katagal? Tama? O mangarap kayo ha. At please, doon sa mga leader po, kahit kumikita kayo ng maganda, sipagan nyo pa rin. Kasi may mga oras na humihina yung malakas. O kaya mahina, humihina. Kailangan mo magbigay ng oras. Tumulong kayo ng tumulong. At doon naman sa mga leader, dapat isang head lang muna ang i-workout nyo. Please lang. Laging isang head lang muna ang i-workout nyo. Kasi yung iba naiinip. Dahil sumali siya ng 7, gusto niya lahat ng head niya, patsikehin na. Mali, dapat ito lang muna ang una. Diyan ka mag-focus. I-target mo, mag-75 yan a week. Kasi pag nag-75 yan a week, lahat ng mga downline mo dyan sa baba nila, 75 din a week, 60 a week, 50 a week, mabilis iwanan kasi nagtotok na, nagdadaldal na, at nakakapagpa-oo na. Isipin mo, mamili ka, 75 isang linggo, isang taot, o isipin mo, ganyan ang pangalan mo. Parehas lang po yan 7 heads. Pero ito 25,000, ito 25,000, ito 25,000. Magkano total? 75,000 din yan. Isang linggo, tama? Tingnan nyo po ha. 75,000 a week sa isang cheque. 75,000 a week sa 3 cheque. Okay, parehas silang 75, pero mas pagod to.
Kasi ilang left and right wino-workout mo yan, 3 head na gumagalaw. Pero pareha 75, mas malaki gastos nito. Maraming left and right ka nang tinutulungan. Eto, 2 left and right lang. Isang left, isang right lang. Oh. Less effort. At dito, lagi kang hinihila. Bakit? Kaya ka nagto-25, mahina pa grupo mo. Yung iba, 5, 10 a week. Takot pa yan magdaldal. Dito yung tao mo sa baba, kaya ka 75, kasi solid ka eh. Ang tao mo, nagsi-60 din a week, nagsi-75 din a week, kaya ka 75. Ibig sabihin, kahit iwan mo sila, kaya nilang mag-convince kahit wala ka. Dito, hindi nila kaya kasi kung sila, ikaw nga 25 di na sa baba mo 10 lang, 5 lang o 15 lang a week, takot pa yan. Kaya dapat, pilitin mo isang head lang muna. Alam nyo, ginagawa ko nung ako'y naggaganito dati, 75, hinihit ko yan. Pag nahit ko na 75, eto dapat naman mag-75. Hindi ako hihinto hanggat di nagsa-75 yan. Pag nahit ko na, eto naman isa dapat mag-75. One at a time lang ako. Huwag ka mainip. Sabi kasi nung iba, pwede na ako mag-open kasi para lumaki cheque ko. Yung nga masakit eh. Yung maliit mong main head, di mo mapalaki, kakalat-kalat ka pa ng pangalan. Yung ang sarili mong main head, di mo mapalaki, tapos gusto mo, iba mong cheque, palalakihin mo na, paano ka lalago? Kung hindi nyo papakinggan yung idea ko po, magkakaroon ka ng problema pagdating ng panahon. Tandaan nyo po yan. Matagal na ako nagaganito at alam ko yung sistema eh. Huwag mong hayaan na ikakalat-kalat mo ng tao mo. Ang gawin mo, isang head lang, invite, bigay mo sa tao mo. Invite pa rin, bigay ng bigay sa ilalim hanggat mag-solid. Kasi pag solid na yan, kaya mo nang isunod to, hanggang magugulat ka, lahat na yan nagsa-75 a week. Tandaan mo, pag malaki na ang cheque mo, ang bilis na magpa-oo. Huwag mong isipin yung, sayang invite ko to, ilalagay ko doon dapat sa kabila, 2 bangga, 3 bangga. Huwag mong hayaan na ganun ang pumasok sa isip mo. Bakit? Yung binabanggaan 2, 3, pansamantala lang yan. At huwag kang manginayang na kahit na medyo gumagalaw na sila, maglalagay ka pa rin ng tao. Huwag kang manginayang. Bakit? Yung taong ilalagay mo, pag lumaki cheque mo, kahit di mo kakilala, mapapa-oo mo. Sa laki ng cheque mo eh. Magkakaroon ka ng maraming invite pag lumaki cheque mo. Mas magiging matapang ka mag-invite. Baka nagpapakarwas ka lang, ini-invite mo pati mga tao doon. Kasi matapang ka dahil ang laki ng cheque mo eh. Ako po, no, ganyan lagi cheque ko, 7. Tapos karamihan, 75 isang linggo. Kaya tumototal akong 2 million dati a month eh. Kasi sa dami ng 75 po. Okay? O isa-isa lang ha. Ito lang muna i-workout nyo. Isa-isa lang muna. Maliwanag po ba? O ito. Ito, para ma-challenge na lang kayo. Siya ay nag-talk kanina, bata. Etong bata na to, 22 years old. At ito po ay taga-Bataan. Nag-aaral po sa UP Los Baños. Biruin mo naman, North-South ang binibiyahe niya. Nagjijinga. Nakakulang 700,000 na sa loob ng 2 buwan. O para makilala nyo, welcome natin si Mark. Para lang makilala nyo, bakit siya. Siya po ay nag-talk kaninang 2:30. Nagtutok na rin siya, nagma-marketing plan na rin siya. So hindi ko na hinabaan masyado po yung mga paliwanag po namin. At least nagkaroon kayo ng idea kasi batang kumpanya pa naman tayo. So hindi nyo pa masyadong nararanasan kung ano yung mga kakulitan sa labas o yung kahirapan sa labas kasi mabilis pa tayong magpa-oo eh. Samantalay nyo habang ang tao ay mabilis sumasali. Okay? O palakpakan natin si Mark. Mark, pasuyot. Hello, magandang gabi. Magandang hapon po. Naantok? Hindi. Hello. Ayan, so pakilala lang po uli ako. Ako po kanina yung nag-talk dito ng marketing at saka ng konti sa produkto. So pangalan ko po Mark Malyari. Estudyante po ako ng UP. Pamilyar ho kayo ganon sa eskwelahan na yon? Ganda no? Kaya lang hindi po lahat na nag-aaral doon matatalino. Yung iba, madiskarte lang sa buhay. Marami yung bagsak doon. Ako sa sarili ko, babagsakin ako eh. Kaya lang, inaral ko ho yung gantong sistema. Ang nakakatuwa po, unti-unti po akong umaangat. Okay? So Friday po ngayon, kuha na ng cheque. Nakakatuwa, ang cheque ko po ngayon linggo, 117,000. Yes! 1 week. O ito lang po yung sinunod ko. Unang-una, attitude. Bakit? Sabi nila, Mark, bakit mo ginagawa yan? UP student ka, dapat naandun ka sa opisina. Gagawin ko talaga to. Gusto kong mabago yung buhay ng nanay ko, ng tatay ko, ng pamilya ko. Tama? Kasi kung di mo nga naman babaguhin yung attitude mo at magtutulog ka na lang maghapon, lang mangyayari sa'yo. O ikalawa, belief. Naniwala lang ho ako kay Sir Gary.
Sabi sa akin, Mark, kung hindi mo natutupad yung pangarap mo sa labas, pumunta ka ng Jenga, matutupad. Sa tingin nyo ho, kung hindi ho ako naniwala sa kanya nung nangyayari sa akin ngayon. Wala no, wala ako dito ngayon no. O ikatlo, commitment. Mula Bataan, lumuluwas ho ako ng Maynila. Marami ho kasi rito nagre-reklamo. Galing daw Novaliches, malayo raw yung Ortigas. Eh no, mas malayo, Bataan, Novaliches. Di ba? Sabi ko nga lagi rito, success requires no alibi. Kung gusto mo magtagumpay sa gantong sistema na negosyo, kailangan hindi ka mareklamo. Ang taong mareklamo, wala hong patutunguhan yan. Reklamo ka ng reklamo, eh baka mamaya yung Panginoon magreklamo sa'yo. Tama? O ano, ibibigay niya sa'yo, reklamo din. Baka mamaya pag akyat mo sa langit, sinisisi mo yung Panginoon, Lord, ba't di mo ako binigyan ng magandang buhay? Eh mareklamo ka eh. Tama? O baba ka doon ka magreklamo sa baba. Tama? O discouragement, ako ho, alam niyo ho ba, mula ho nung simulan ko yung gantong sistema na negosyo, konting-konti pa lang ang nai-invite ko. Yung iba ayaw talaga, alam ko na yan, pasong-paso na ako sa ganyang sistema na negosyo. Simple lang naman ang tanong eh. Ano ba ang ginawa mo? Bakit hindi ka nagtagumpay sa gantong negosyo? Baka mamaya wala kang ginagawa. O baka mamaya may ginagawa ka nga, kaya lang mali ang ginagawa mo. Maliwanag po. O ito, goal, mag-set ka ng goal. Ito ho, ginagawa ko lang din. Alam nyo ho yung picture o yung dream board? O dati ho, naglalagay pa po ako ng picture ng gusto ko ng bahay, kung magkano yung income na gusto ko, kung ano yung gusto kong sasakyan. Nakakatuwa po kasi after 5 months, after 7 months, lumalabas talaga ang resulta. Kasi sabi nga nila, kailangan manghingi ka muna. Hindi ka pwedeng bigyan ng hindi ka nang hihingi. Sasabihin mo, gusto ko ng kotse. Anong kotse ibibigay sa'yo? Baka mamaya kakarag-karag makuha mo. Kailangan fixed. Gusto ko kotse, item, Mazda 3, ganun. I-declare mo na yung plate number. Isipin mo, dinadrive mo. O mangyayari sa'yo yun. Sabi ko nga dito, unang linggo pa lang may nagsabi na maglalabas ng Fortuner. Si Sir Joey. Sabi ko, grabe naman yun. 1 linggo sa Jenga, maglalabas ng Fortuner. O after 3 weeks, naglabas nga siya ng Fortuner. Di ba? O dito kasi may kakayahan ka mag-declare kasi kayang-kaya mong kuhanin. Maliwanag po. O kailangan maniwala ka na makukuha mo yun. At yung ikatlo, please naman, kapag naniwala ka, i-receive mo na. Tanggapin mo na sa sarili mo na makukuha mo yun. Kasi yung iba po rito, ang dami-dami reklamo, mahiyain ako, busy ako. Tandaan nyo, kaya mo to gagawin kasi busy ka. Ikumpara mo yung pagiging busy namin sa pagiging busy mo. Sa magkanong halaga ka nagiging busy? 10,000, 12,000, 15,000? Kami rin naman, busy rin naman kami. Di ba? Napapagod kami, napupuyat kami, pero tingnan nyo ang kapalit. 100,000 isang linggo. Ikumpara mo yan sa 10,000 isang buwan. Tama? It's not a matter of earning a lot. It's a matter of changing lives. Di ba? Totoo yun. Pera lang katapat ng tao. O pag kumikita ka na malaki, tumulong ka. Di ba? Paano ka tutulong kung ang sweldo mo 10,000, ikaw pa nga lang, sa'yo pa nga lang, hindi na sapat yan. Di ba? O yun po, sana pag-isipan nating mabuti, itong mga sinasabi namin ho sa inyo, hindi ho kami nagsasalita para lamang sumama kayo para gawin nyo. Okay? Nagsasalita ho ako para maisip nyo na ito kasi unang pakinig mo rito, marirealize mo, oo nga, tama nga yung sinasabi nila. Makinig ka uli. Pagkapakinig mo, doon mo maiisip na itong gagawin mo, mission mo sa buhay mo. Tama? Bakit ko kailangan gawin to? Kasi gusto ko mabago yung buhay ng pamilya ko. Gusto ko mabago yung buhay ko. Di ba? Marami sa ating dealer, attend, mamimili lang. Pagkayari ng isang attend, alam ko na yan 1,515 lang yan. Alam nyo, ang negosyo, hindi natatapos sa 7,799. Ang sabi nila rito, ang puhunan para makapag-start ka sa negosyong ganito, 7,799. Mali. Iyan pa lang ang susi, 7,799. Pagpasok mo sa gate ng Jenga Juice, dyan magsisimula ang buhay mo. Bakit? Kailan ka sumali ng 7,799 lang nang walang pangarap? Tama? Hindi pwedeng puhunan ka lang, tapos wala kang goal, wala kang pangarap. Hindi ganun. Kung kami nga, naglabas kami ng 7,799 Diba? Pare-pareho lang tayo, kaya lang, ang labanan dito, kapatid, pataasan tayo ng pangarap. Baka mamaya nagdadaan libo kami, ikaw kamusta ka? Di taasan mo pa rin yung pangarap mo para makuha mo yung nakukuha namin. Maliwanag po. O dito, 2 buwan at ilang linggo pa lamang ho, pero nasa 700,000 na ho ang kinikita namin.
Mali ako ng compute kanina eh. Pero nakakatuwa, 100,000 na kaagad. O tatargeting ko naman ho siguro kung meron nagto 200,000 dito. Tsatsagain ko pa, magpupuyat pa ako lalo, magpapagod pa ako lalo para lang makuha ko yung nakukuha nung nagna-number 1 dito. Bakit? Anong target ko? Kailangan bago matapos ang December yung pangalan ko na andoon. O ikaw, kailan mo gustong mailagay yung pangalan mo doon? Eh ako nga, 22 anyos eh. Ikaw, ilang taong ka na? Bakit ayaw mo tong gawin? Eh pareho lang tayong estudyante, pareho lang tayong bata. O ikaw may edad, di gawin mo to. Para yung gusto ng pamilya mo, maibigay mo. Maliwanag po. Ito gagawin mo hindi para sa sarili mo lang. Gagawin mo to para sa pamilya mo. Kailangan may vision ka. Kailangan nakikita mo yung daan. Hindi pwedeng paliko-liko. Di ba yung kabayo? Meron dito, anong tawag doon? Yung pantakip sa tagiliran para hindi siya lingon na lingon. Para yung patutunguhan niya, iisandaan lang. O, ganun yung gawin mo. Huwag ka nang lingon sa iba. Wala na nga nangyari sa'yo sa pagiging empleyado, ipipilit mo pa rin yung sarili mo sa 10,000. Eh di dito ka, kasi kumikita na kami ng malaki, huwag ka matakot. Eh kung kami nga di ba, unang linggo pa lang sumama na, wala pang kumikita, wala pang gumagaling. Pero anong ginawa namin? Sumama kami kasi unang-una, hindi kami natatakot. Ikalawa, may tiwala kami sa may-ari. Ikatlo, may tiwala ako sa sarili ko. Ayun ang pinakamahalaga, pagtiwalaan mo yung sarili mo. Be yourself. Di ba? Paano mo to gagawin? Wala ka naman tiwala sa sarili mo. Eh di hanggang 7799 ka na lang, mamili ka na lang, inumin mo na lang. Tapos umuwi ka sa bahay nyo, inumin mo yung Jinga Juice, huwag kang magre-reklamo na walang nangyari sa'yo. Maliwanag po. So yun, hinahamon ko po yung mga kabataan, yung mga kapwa ko bata, gawin natin to. Kasi after 10 years, after 20 years, tayo-tayo ang magkakasama. Di ba? Malay natin, mauna sila. Diba? O tayo yung matitira, di tayo gagawa ng Jinga Juice. O yun lang ho, sa mga may edad, mas gawin nyo para maibigay nyo yung gusto ng pamilya nyo na hindi nyo naibigay noon pa. Maliwanag po. Uulitin ko, kailangan may vision. Ikalawa, gawin mo tong mission ng buhay mo na makatulong ka sa iba. Okay po ba yun? So maraming salamat po. Mark Malyari po ulit. Mark, salamat ha. O kayo po ha, lalo yung mga kasali na ho, sana mangarap din ho kayo. Isa sa mga pinakamagandang pangarap na mabilis makuha, pag kumita ho kayo na maganda, makapaglabas kagad kayo ng kotse po na nanggaling po sa Jinga. Kasi magagamit nyo siya na tool po para makapagpa-oo ng tao. Kasi iba ho yung may nakikita, dati nagko-commute ka, pero ngayon nagko-kotse-kotse ka na, so mas na-challenge po sila. Okay? Minsan nga may tinanong ako may pangarap ka bang kotse? Sabi niya, meron ho. Sabi niya, ang pangarap kong kotse, yung mga 20 lang ang takbo. Meron bang ganun? 20 lang ang takbo? Diba? Tsaka bukod doon, ang pangarap daw niyang kotse, yung pag sumakay ka yung pahiga. Ano, meron ba nun? 20 ang takbo, tas gusto niya, pag sumakay daw siya pahiga, gusto niya relax siya, yung medyo may mga kortina, para hindi daw mainit. Tsaka yun, ang gusto lang niyang kotse, yung hindi maingay sa labas, gusto niya ang tugtog nasa labas. Pwede ba yun? Di ba? So, mangarap po kayo at tandaan nyo, andito ho kami na tutulong ho sa inyo at hindi ko na masyadong habaan kasi alam ko pagod at gutom na rin yung siguro iba. So, mamaya po, alas 7, meron ho tayo, no? Ako magpapaliwanag po nung marketing plan naman kung paano po kumikita at bakit ho maraming sumusweldo. Nakakatuwa, no? Kanina ho, mga 1,000 mahigit. Hanggang mamayang gabi pa po yung check releasing ho natin. Mga 1,000 katao mahigit ang susweldo po ngayon. Malaking amount po ang nilabas namin ngayong araw So nakakatuwa kasi marami na ho ang sumusweldo. At pag marami nang sumusweldo, dire-diretso na po yan. Marami nang yumayaman. Birin nyo naman si Mark lang, sa 107,000 niya, 117. Hindi na yan hihinto, 117 isang linggo. Kalahating milyon halos yun Isang buwan. Kahit saksaking ko yan, baka hindi yan huminto Siyempre, nakukuha niya na paunti-unti yung pangarap niya. Anong dahilan hindi nahihinto? Kaya sabayan niyo po kami kasi ang eroplano namin palipad. Paglipad nito at nakasakay ka sa loob, kasama ka sa paglipad, kasama ka sa yayaman po. Kaya huwag kang papayag na paglipad ng eroplano namin, nasa labas ka ng eroplano.
Kasi pag nagsaraya, nasa labas ka, hindi ka kasama sa pagyaman. Sayang po. Okay? So maraming salamat, no? At unti-unti lang tayo, magbagsak pa rin kami ng training at mape-perfect natin ng todo lahat-lahat po ng mga training para mas ma-realize nyo po kung gaano kaganda yung negosyo. So maraming salamat at sana po naengganyo kayo. At sana po kausapin yung mga in-invite po, kausapin yung mga nag-invite para mamaya po makaatin ulit sila. Doon naman sa mga leader, rat-rat lang ho tayo. Salamat po ng marami. Thank you sa oras po ninyo. Ito po accountant ho by profession. Okay, Mil, pasuyo ha. Ito naman po ano tawag dito? Nagtatrabaho po yata dati sa Makati, pero ang maganda ho, full-time po dito sa Jenga natin. Ang maganda ho, kumikita na rin ho siya ng malaki. So siguro para makilala nyo at makapagkwento siya, welcome ho natin si Ramil. Mil, pasuyo Mil ha. So malaki rin ho network nito. Kahit saan lugar ako pumupunta, lagi ho siyang may tao eh. So kung saan na ako pumupunta, andun din po siya lagi. So siguro para makilala natin ng todo, palakpakan ho natin si Ramil. Pasuyo ha. Hello, good afternoon. Ayan. So, I'm Ramil Enrique. So, I live in Pasig po, no? So, taga dito rin po. Sino po ba dito yung mga taga Pasig? Ay, marami po, no? Ayan. So, siguro tanungin ko lang po, sino yung mga wala pang experience sa network marketing na industry? Taas lang po yung kamay. Ayan. So, kwento ko lang po bago po ako mapasok sa ganitong industry. So, na-invite po ako before nung college student po ako. So, ayun po, no, sa isang network marketing. So, nakasama ko po dun si Idol Gary. So, nung una, sobrang skeptic po ako sa ganitong industry. So, sabi ko nga po, mahirap naman kasi mag-endorse ng isang company. Kumbaga, we're not just selling our product naman eh. We're also selling our credibility as a person. So, ayoko rin kumbaga masira kasi may mga narinig ako hindi maganda sa ganitong industry. So, nung ginawa ko po, yung classmate ko po na nag-invite sa akin, taga Mindoro po kasi yon. So, sabi ko sa kanya, paano nangyari yung bakit ang laki ng kinikita ng brother mo, pero taga Mindoro kayo? So, doon po ako nagduda. So, ginawa ko po, sabi ko sa classmate ko, deal na lang tayo, sama ako dyan sa bangko, pag i-encash na yan, cheque. So, ganun po akong ka-negative. So, sumama po ako, nung na-encash po yung cheque, sabi ko, totoo ho pala tayong ganitong industry. So, sumali ho ako from that time. So, ginawa ko po, in-endorse ko po yung company na yon. So, marami rin pong naniwala sa akin, saka marami rin pong kumbaga nagustuhan din ho yung ganong concept na sa small na investment na ilalabas mo, pwede ka pang kumita ng ganong kalaki. So, yun po, no? So, kumita po din ako doon. So, sobrang tuwan-tuwa ako sa network marketing. Kaso nung nagsara ho yung company, naging close-minded na rin po ako sa ganong industry. So, nag-employment po ako. So, 6 years po ako nag-work as chief accountant sa Yupanco Group sa Makati. So, na-assign po ako sa Subic, mga ganun po, no? So, sa finance po talaga mahirap po yung trabaho. Doon po nalagas po yung buko. So, sabi ko nga, kung ako papipiliin, employment or sa ganitong industry, mas gusto ko talaga to. So, yun, bumalik po ako ulit sa ganitong industry, na-invite po ako by, ng aking isang kaibigan. So, naging open mind po ulit ako sa ganitong industry. So, kumbaga yung paniniwala ko po sa ganitong industry, binalik ko lang po. So, nung nag-open po bago po mag-open yung Jenga, ang swerte ko lang po, na-invite po ako agad. So, naka-preposition po kami. Kaya bago siya mag-open, mamaya papakita ko po yung cheque ko. Kumbaga nagkaroon ako ng cheque before mag-opening yung grand opening yung Jenga. September 8 po kasi nag-open. So, yun po, no? So, share ko lang po sa inyo siguro yung naging result ko po dito. Para at least marami po tayo ma-encourage po, no? Ayan. So, I'm very thankful po. Nakilala ko po itong Jenga. So, sa mga bago po, maniwala lang po kayo. Approach nyo po yung mga sponsor nyo. Tutulungan po kayo yan para maging successful dito. Thank you po. God bless. So, ayun po. Bali, magkwento lang po ako ng konti, no? Hindi ko po ito linya. Malayong-malayo po sa linya ko. Bakit po? Sabi nga po ni Idol Gary, isa po akong pulis. Okay? Pulis po ako for 10 years. Pero ma'am, hindi po ako simpleng pulis, ma'am. Ma'am, artista po ako. Bigla ka nasusuka, ma'am. Bigla nasuka. Nagdudu. Hindi, ma'am. Totoo po yung lumalabas po ako sa TV. Kasi po, sa Soko po ako. Okay? So, ang trabaho naman po sa Soko is forensic photographer.
Nasa Tagalog, taga-picture po ako ng mga patay. Okay? So lahat po ng patay nakakita ko na. Ang mabigat po doon, ma'am, sa 10 taon ko po ng pagpupulis, wala po akong naipon. Ang bukod tangi ko lang po naipon is uniforme. Sama ng loob. At saka payslip, madami po ako niyan. Pero ma'am sir, alam niyo po ba, ang incentive ko lang po sir, nung po ma'am, no, ako po naging pulis, nakarating na po ako ng London. Nakarating ka na ma'am ng London? Hindi pa, sir. Ikaw nakarating ka na ba? Sir, ako, sir, pabalik-balik po ako doon. Buwan-buwan, nandun ako, sir. Loan dito, loan doon. Ibig sabihin, sir, utang dito, utang doon. Marami po akong utang. Dumating pa po sa punto, 3,000, isang kinsenas ang sinusweldo ko. Okay? Ito po, na-open po sa ganitong negosyo. Ang nakapag-invite po sa akin dito, dati lang pong crew ng KFC. Okay? Yun lang po nakapag-invite sa akin. Ayoko maniwala. Bakit? Crew siya. Ako, police. Di po ba? Kaya lang, inopen niya sa akin itong negosyo na to. Ngayon po, grabe. Sobrang malaking pasasalamat ko dun sa taong yon. Kasi po, kung di dahil po sa kanya, hindi ako ma-open dito. Kaya po sa inyo po, yung pong mga nag-invite po sa inyo dito, huwag yung kagalitan. Yung iba siguro yung na-invite dito na hindi alam. Tama? Meron po dito na-kidnap. Ako po na-kidnap ako eh. Sabi niya lang sa akin, parang may papalala ko sa yung chicks eh. Weakness ko po kasi babae, ma'am eh. Totoo po yun, bakit po? Binata pa po ako. At bata pa po. Imagine niyo po, 23 years old lang po ako noong 2003. Di ba? Tapos yan. Opo. So yun po. Yun nga naman binata pa, di ba? Alam niyo po ba dito, nabago po ang buhay ko. 360 degrees po ng buhay ko nabago. Okay lang po ba? Papakita ko lang po sa inyo yung mga kinita ko. Okay lang po ba? Pero ma'am, sir, hindi ko po ito ipapakita sa inyo para po magyabang or magmalaki. Hindi po yun. Papakita ko po ito sa inyo, ma'am. Dahil ito po ay resulta na ginagawa po namin to, na kung gagawin nyo po, yung pong nangyayari po sa amin, pwede rin pong mangyari po sa inyo. Okay? Hindi po kami nangyayabang, pero nangiinggit po kami. Okay po ba yan? Yung pangarap ko, ma'am, na ni sa isip, hindi mangyayari. Nung po ako ay simpleng pulis lang. Ngayon po, ma'am, yung pangarap ko po, ma'am, natupad na. Kita nyo po dati, picture lang. Eto na po dati, oh. Eto na po ngayon. Naka-brand new Toyota Fortuner na po ako. Eto po yun. Kahit pwede ko po ay sakay, nasa baba po yun. Eto po. Grabe, nakakatuwa kasi po hindi ko inisip na magkakaroon ako ng ganito. Ang maganda po dito, ma'am, sir, nakapangalan sa akin to. Baka sabihin ng iba, nagpapapicture lang ako. Akin po to. At pinagmamalaki ko po, alam niyo po kung bakit? Kasi po, pinagtrabahuhan po namin to. Ito po pala, napakasarap po ng pakiramdam na yung pong ginagawa mo, nakikita mo yung resulta. Okay po ba yun? Grabe, di ba? So, alam niyo po, dito, ma'am, dati ako po nangarap lang din. Isa lang din po ako sa nakaupo dyan sa harap ninyo. Na nangarap na sabi ko, isang beses, isang araw. Magsasalita din ako sa harap ng entabladong yan at papalakpakan ng maraming tao. At ma'am, nangyayari na po siya ngayon. Sana ma'am, pangarapin niyo po na kayo mismo nandito sa harapan. Kasi po ma'am, lalo po sa amin, napakasarap. Kung kinaya po namin, mas kaya nyo to. Dito nga, hindi ko kailangan itaya yung buhay ko. Di po ba? At ang masarap dito, ma'am, sa labas, pag nasa labas ka, ang pinag-uusapan, puro kahirapan. Alam niyo, ma'am, dito, ang pinag-uusapan, nakakatuwa nga, ma'am, ang pinag-uusapan dito, pare, anong bibilin mo sa sakyan? Di po ba?